Magandang araw. Ako si Oweng. Pangit ako pero may talent. Isa nga pala akong OFW dito sa Japan na kung saan nangangarap na balang araw ay mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking asawa at anak sa Pilipinas. Ngayong araw ay kasama ko nga pala si B1 at B2. Kami ay mamamalengke ngayon ng aming mga stock at pagkain dahil gantong araw lang din kami may time mamalengke at isa pa nakakatipid din kami at nakakahanap kami ng mga discount pag gantong araw. At kami ay na-deploy nga dito sa bayan ng Naraken sa Japan. Kita nyo naman, bukirin lang din yan, parang Nueva Ecija. At ito na nga, dumating na kami sa 7-Eleven para mag-withdraw. Oops, nakalimutan ko, wala pa nga pala akong sahod. Pumasok lang pala ako sa 7-Eleven para videohan ko yung kaibigan kong mayaman, si B1. At ayan na nga siya. Nag-withdraw na nga siya ng pera para siya magbabayad lahat ng aking pamamalengke. O diba, ang yaman niya. Yan si B1. At kaya naman, eto na nga, binalikan ko ang aming nahuli na mga crawfish. Kaya, ang dami nila. Iluluto na yung mamaya. At nandito na nga kami sa isang supermarket dito sa Japan. At eto na, nakapamili na rin kami ng mga ibang kailangan. At nakaisip sila mag-food trip, bumili na rin kami ng mga mais at itlog. Ayan. So, nakita na nga namin yung isang satcho. Pero, ayun, nag-greet lang kami, no? Ayan. So, hanggang sa dire-diretso lang kami. Ayan. At talaga namang humahanap din kami ng mga mura ng bilihin dito sa Japan. So, ito yung mga presyo na meron sila. At kung nakikita nyo, meron na rin yung mga tag price. At isa pa, talaga namang may mga discount na rin yan, yung mga yan. Ayan. So ito ay minus 50 yen na rin niya. Malaking bagay na rin yan para makasibang isang OFW. Ayan. So talagang tinitingnan namin yung mga mura para at least kahit papano makatipid-tipid. Alam niyo naman, pag OFW, kailangan mo makatipid para makaipon ka. Para pagbalik mo ng Pilipinas, ay meron ka pa rin daladalang pera. So ayan, nilagay na namin sa basket namin. At kaya naman ang hirap ang malengke kasi kailangan mo talagang magtipid. Tulad niyan, puro isda ang aming binibili at yan ang mga mura din dito sa Japan. At isa pa, may mga discounted price na rin yan. So ayan, medyo natatalo-talo pa kami kung bibili namin yan. Pero sige, kinuha na rin namin. At sabi ng isang kasama ko, ito pa, kunin na rin natin to. Sabi ni B1 at B2, ayan na nga. At ilalagay na rin namin yan sa aming box para bayaran na rin namin mamaya. At nag-ikot-ikot pa nga kami. At ayan, isda pa rin ang aming tinitignan. Dahil yan lang talaga ang mura dito. Kaya naman, yan ang madalas naming inuulam. Siguro, pagbalik namin ng Pilipinas, malansa na rin kami. Haha, joke lang. Ayan, so, dalawa na kinuha namin ito. Kasi mura lang din. At nagpunta na kami sa karne. At ayan, so medyo may discounted na yan. Dating 900 plus yan. So, ngayon ay 800. So, ito, 398 na lang to. Kaya kinuha na rin namin. Kung napapansin nyo, lahat na may tag price na yan, ay yung mga may bawas na yan. Hindi na siya regular price. Ayan, so kinuha na rin namin to. Kasi kung mapapansin nyo, mura din naman. Ayan, kinuha na rin namin yan. So, dalawa na kinuha namin. Pwede rin yan pang sahog-sahog sa gulay. At syempre, kumuha rin kami ng manok. So, ito, may bawas na itong 30 yan. Malaking bagay na yan para sa amin. At talaga namang makakatipid kami dito. Ayan, so namamalengke kami talaga pagka araw ng linggo kasi may mga discounted price talaga ang karamihan. At para makatipid din, syempre, ayan, so kinuha na namin yung mga kailangan namin. At ito na nga, magbabayad na yung si B1. Ayan na, so siya ang may pera, siya magbabayad ng lahat. Salamat sa iyo, B1. At ayan na nga, nakadalawang basket kami na aming pinamili. At ayan na, pinila na namin at ako naman ayun, kukuha na ako ng box. At eto na nga, natsyempohan ko pa si B2 na nagbabayad. Ayan na, nagbayad na rin si B2 at nakapamili na rin siya. Bye-bye!